Pilipinas ang oras 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Good morning, sunshine. I hope that you're well. Honey, I missed you last night when I fell. Good morning muli mga ka-MIP. Kumusta ho kayo ngayong araw ng linggo at kumusta ang ating nagdaang linggo? Love when you Ngayon ay isang araw pagkatapos ng Valentine's Day at 2 araw bago ang Chinese New Year. if the darkness. Ano ba ang highlights ng celebration ninyo ng araw ng mga puso kahapon? Saan ba nag-date? Siguro puno yung mga restaurant kahapon, ano? Mga pasyalan, ayan. At ano ba ang natanggap ninyong regalo? Ayan, Valentine's gift. My darling, it's hard Kasi ang sikat, ayan, alam natin, di ba? until I can be there to show. Grabe yung may nag-feed dito ng work lang, OT pa. It's as bright as you. They say I'm so sweet. Anong tinatanong ko? Regalo. Kayo naman, no? Wala tuloy kaagad ako. Kasi nang bumubuelo pa lang ako, may sumasagot kaagad na nagtrabaho kahapon. Could I keep Tinatanong ko kung anong regalo ang natanggap ninyo kahapon. Ayan, Valentine's Day. Siyempre, bouquet, di ba? chance to stand in your light? Umahan ng pictures, ayan, ng My Day ng mga bouquet kahapon hanggang ngayong araw. Ano pa ba? Chocolates, ayan, teddy bear, ang mga stuffed toy, ano? Napakamahal ng mga bulaklak nitong Valentine's Day. Yung nabasa ko kanina, yung dati daw na 500 pesos lang ang dosena, isang dosena, abay umabot ng hanggang 3,000 piso. Napakamahal. Just for the chance to stand in. Dun sa mga hindi kaya yung ganun kamahal. Actually, mura pa yun dun sa iba kasi may nakita ako parang sa mall. Good morning, Totoo ba? 55,000 na bouquet. Talagang pag ako bibigyan nun, perahe na lang. now, but you're still a symbol to all. Ayan, pero may mga umi-effort talaga ng extra kapag ganyan, ano? So, hayaan natin sila. If the darkness came, Ang importante ay masaya. Ayan, masaya ba ang mga puso ng lahat kahapon? Tinatanong kaya kasi mamaya pag-uusapan natin ang puso. Ay, hindi naman ako papayag na nag-Valentine's Day kahapon. Ganun-ganun lang, di ba? Habol tayo dyan. Pag-usapan natin ang heart concerns, literally and figuratively. Ano pa ang mga isyong mainit na pinag-usapan itong nakaraang linggo? Siyempre, ang political dynasty bill, anti-political dynasty bill, dahil kasama ito sa mga prioridad, ayan, sa LEDAC, mga panukalang pinaaapura ng presidente. good morning, sun. Maging yung pagtanggal sa travel tax. Honey, I missed you last night. Siyempre, lahat tayo ay interesado dito sa dynasty bill, ano? Mauusad nga kaya ito sa ngayon ang Estado, sa Senado at maging sa mababang kapulungan ng Kongreso dyan sa Kamara, nagkakaroon ng konsultasyon, ayan, yung mga mambabatas. If the darkness came, Pinag-uusapan, ilang miyembro nga ba ng pamilya ang uubra na nakaupo o tumakbo sa isang eleksyon? Kasi kung ako, personal ko, isa lang, di ba? Kasi isang termino lang naman o di pagkatapos ng isang termino na yon, iba naman ulit na miyembro ng pamilya. my friends can't be near until I can
Diba? Kasi ang nangyayari aminin natin, yun yung realidad sa Pilipinas marami namang gustong maglingkod sa bayan. Ang problema nagsasalita kasi ang pera sa Pilipinas, Kapag ikaw ang nandyan sa kapangyarihan, ikaw ang nakapwesto, tapos marami ka pang pera, paano mananalo yung iba na gustong lumaban sa'yo? Maynila! Ito ang Pilipinas! So, abangan natin yan. Susubaybayan natin. Ang target maaprubahan yan hanggang Hunyo. Bago yung susunod na sona ng presidente sa Hulyo. Tingnan natin kung hanggang saan ang mararating itong anti-political dynasty bill. Dahil alam naman natin, Pilipinas din, yung mga mambabatas natin, halos karamihan ng mga nakaupong nanunungkulan sa ating bayan ay miyembro ng dynasty. Maynila! Ito ang Pilipinas! Oy, sino yung mga hindi na papasok bukas dahil holiday sa Tuesday, sa Martes? Mahaba-habang bakasyon yun, Lalo na kung inumpisahan nila nung kahapon pa lang, Sabado. Cause you keep on shining. Ipit na araw kasi bukas. If the dark Yung iba na umubra, malamang ay nakabakasyon hanggang sa araw ng Martes. keep you in my mind. Okay, ayan, mamaya may bisita ho tayo. Sabi ko nga, pag-uusapan natin ang tungkol sa puso. So standing with the darkness kept. Diyan lamang ho kayo, magbabalik pa ang Maynila, ito ang Pilipinas. Ang ating oras, alas 7:25 ng umaga. This time check. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si RH. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Nagbabalik po ang programang Maynila, ito ang Pilipinas, at ako pa rin ho ang inyong nakakasama, Leth Narciso. At ngayon, makakasama natin via Zoom isang cardiologist, ayan, health reform advocate, Dr. Tony Liachon. Good morning, Doc Tony. Umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po. Oo, Doc Tony, syempre sabi ko nga kanina, hindi ko palalampasin na Valentine's Day kahapon, hindi natin pag-uusapan ang tungkol sa puso. Kasi specialty ninyo ito, Doc Tony. Mahirap bang maging cardiologist? Kasi sa Pilipinas, sabi kulang sa mga cardiologist, pero actually hindi lang naman cardiologist ang kulang sa Pilipinas. Kulang talaga tayo sa doktor. Pero yung pag-aaral ng particular ng puso, Doc Tony, mahirap. Actually, hindi naman siya mahirap kung yan ang ginagawa mo. Kasi nagpa-practice pa ako almost 35 years. So, hindi mahirap. Ang mahirap actually, ang mga pasyente kasi wala kang means on how to do it eh. Ang ibig sabihin, bilang matagal na nagpa-practice, pang araw-araw na lang yan. Just like ikaw isang journalist o isa kang lawyer, madali. Ang problema mo sa Pilipinas, yung pasyente, walang kakayanan magbayad ng mga gamot, magpa-hospital at magpa-check up. So, ang problema dyan is inequality at saka yung poverty. So, sa other countries, hindi problema yan kasi libre ang healthcare. Yung tinatawag na universal healthcare. Number 2, ang ating healthcare nasa ICU na o marapit nang mamatay. Kasi tayo ang pinakamaigsi ang lifespan sa buong Asia. 72 lang. So sa mga nakikinig at nag-google, ang lifespan ng Pilipino ay 72. Samantalang yung other Asian countries, kalapit natin, Japan, 86, Hong Kong, 85, Macau, 84. Basta't silang lahat above 80, tayo ay napag-iwanan. So, ang problema, in other countries, inaayos ang healthcare ng kanilang liderato or administration. Sa ating bansa, yan ang malaking problema. At ito ang mga rason. Number 1, mataas pa rin yung risk factors natin. Like say, yung marami pa rin naninigarilyo sa atin at uminom ng alcohol. Like sa Singapore, di ka pwedeng magsigarilyo, hulihin ka. Or matataas ang sin taxes and tobacco, alcohol. Para sa ganun, hindi nila bilhin. Sa atin, meron tayo doon, kaya lang hindi binibigay ng government. Ang laki ng utang ng government sa atin sa sin taxes from 2023 to 2026. Yan ay binanggit sa isang privilege speech ni Senator Loren Legarda. Meron tayong sin taxes since 2012. Ibig sabihin, yung makasalan ng mga gamot,
mataas ang presyo upang ma-decrease yung burden ng sakit. At ang pera niyan ay ibibigay mo sa kalusugan, lalo na PhilHealth, upang sa ganon ma-accomplish yung universal healthcare na pinirmahan ng 2019. Sa pag-aaral ni Senator Loren Legarda, 2023 hanggang 2026, hindi binigayan at yung PAGCOR and PCSO na atas sa universal healthcare. Umaatikabon 220 billion ng utang ng government. Tapos in 2024, may 60 billion. At last year, 2025, zero budget ang PhilHealth. So, sa makatuwid, kahit gustuhin ng mga doktor na tumulong at kulang na nga ang mga doktor, at sabi nila pati lahat cardiologists, actually, in reality, kulang ang doktor, may brain drain, na paalis ng paalis dahil mababa ang salary sa mga public hospitals. Number 2, yung pinakakailangan yung pondo, hindi na binibigay ni Nako pa. Sorry for the term, pero yan naman talaga ang metaphor doon eh. Kasi dapat hindi mo kukunin yung budget ng PhilHealth kasi earmark yan for kalusugan ayon sa Supreme Court December 5 decision. Tama po ba? At pinapasole. At hindi sinole. Inatang pa sa ating balikat sa 2026 budget. Dapat sinoli yon ng National Treasury through the Department of Health sa PhilHealth. Inatang pa sa balikat natin sa 2026 budget. At ang panghuli, wala tayo masyadong maraming hospital sa countryside. Dahil sa ghost hospitals, nadali rin tayo ng mga contractors at saka mga DPWH hospitals na DPWH officials na gumagawa ng hospitals. At yan ay binanggit ng DOH Secretary sa budget hearing ni Congressman Chel Jokno. At yan ay hindi pa nasasagot. At so therefore, wala magpa-practice sa countryside kasi walang hospitals. So 50% na mga doktor ay nagpa-practice sa National Capital Region. So yan ang biggest problem natin eh. Kaya ang nangyayari sa atin, self-care lang tayo na hindi tayo dapat magkasakit. Kung tayo magkakasakit, wala tayong pambabayad sa doktor. Eh, in other countries, yung vulnerable, yung mahirap at middle class, sila yung pinoprotektahan kasi yung mayaman can take care of themselves. Kaya ngayon, ang middle class is the new poor. Dahil pag nagkasakit ka ngayon ng heart attack, ang number 1 killer ngayon sa bansa, and even globally, heart attack. Number 1 yan. At 20% na namamatay taon-taon ay heart attack. Number 2, cancer. Yeah. Kung yung ordinaryong Pilipino halimbawa hindi nagagawang magpa-check up, ano ba yung mga senyales kung halimbawa nararamdaman mo lang sa sarili mo na pwedeng nako baka may problema sa puso? Well, unang-una, dapat alam mo muna kung magkaka-heart attack ka. Unang-una, male individuals kasi madalas na naninigarilyo. Ngayon, dati may edad. Ngayon, hindi na. Kasi kahit 30s, namamatay ng heart attack or stroke. Genetics. May kamag-anak na namatay na maaga. Ibig sabihin, mga 40s pa lang at sinabi ng heart attack or na stroke. Naninigarilyo ka or nagbe-vape ka, na umiinom ka ng alak, madalas, marami po yan sa atin sa Pilipinas. Or ikaw ay drug addiction, or nagbe-vape ka. Pasintabi lang, pag po kayo mataba. Ang mataba sa Pilipinas ay 40% or overweight. Hindi ka nag-exercise 30 minutes a day. Or do sa New Lancet study, 7,000 steps per day. Or pag nakalampas sa isang araw, wala kang mobility. In our country, wala tayong mobility kasi hindi walkable ang environment natin. Hindi katulad, let's say, pumunta ka sa Hong Kong or Japan, ang ganda ng mga, or Singapore. Maraming lakad. Sa atin, pag naglakad ka, baha. Sa atin, pag naglakad ka, ma-hold up ka. Or mare-rape ka. Or tatalon ka sa MRT. Walang safety ang ating environment. Wala kasi nag-iisip ng ganyan eh. If you look at the internet,
social media, ang ating away is political in nature every day, pero walang social services like health and education. Hindi priority yan. In fact, yung PhilHealth natin, pababa na yung budget na dapat 80 budget. Nilipat yan sa discretionary funds, ang tawag MAIPIP. Yung magmamalimos ka at sasabihin zero budget ka sa hospital, hindi naman. So tagilid ka doon. Maraming discretionary funds, may AIC, may TUPAD. So dapat yan, nililipat yung budget yan sa PhilHealth. Para sa ganun, pag na-hospital ka, pupunta ka lang sa hospital, accounting division, ima-minus yung case rate mo. Meron tayong tinatawag na yakap. Kaya lang, wala pang 30% na naka-enroll. At mahirap. Doon maganda yung programa yan ng PhilHealth, ang problema lang yan, hindi accessible at kukunti yung mga pharmacies na pwede mong puntahan na palad libre. At hindi ganun kadali mag-enroll. Kaya medyo late na rin tayo dahil bagong PhilHealth president ang nasa isip niyan, dapat preventive arm tayo eh. So marami tayo sa mga kababayan natin, ang top 4 pong killer disease, babanggitin ko na. Number 1, heart attack. Number 2, cancer. Number 3, stroke. Dahil ang may hypertension sa atin ay almost 40% sa Pilipinas. At ang dami nagdadialysis dahil sa diabetes and hypertension. At majority, hindi nila alam yan. Kaya ang mga Pilipino, kawawa naman. Kasi maliban sa flood control corruption program, corrupted na rin ang healthcare system natin. At ang mga leaders natin, hindi yan iniintindi. So we are left to ourselves to take care of ourselves. Kaya sa mga nakikinig, alagaan yung sarili ninyo kasi the government cannot take care of you. So wag kayo maninigarilyo, stop. Number 2, wag kayo inom ng alak at magdadayat kayo ng tama, gulay, prutas, magtanim. And then, ang pinakamahalaga, mobility. Gawin nyo yan sa bahay if your environment is not actually walkable. Yan yung mga payo natin upang sa ganon, mapangalagaan yung sarili nyo. Totoo yung kasabihan, bawal ma-hospital sa panahon ngayon. At kailangan may aspiration kayo na humaba ang buhay nyo for your families. Dapat ang target natin lifespan, at least man lang 80. At mapabilang tayo sa average lifespan in Asia. Kung gusto natin, higitan natin ng Japan, which is the highest, nasa 85 or 86. Kung gusto nyo, blue zone, mga 90 years old, like Okinawa, Japan, Sardinia, Italy, Loma Linda, California, or Costa Rica, yan ay mga 90 hanggang 100 years old. At ang katangian yan ay binanggit ko kanina. Ito yung mga countries ang tawag blue zone areas na mahaba ang buhay, na nalathala kailan. At ang mga dahilan niyan, yung mga binanggit ko, yung mga environment nila maayos, ang risk factors nila ay mabababa, aabot ang buhay natin 90 to 100. Huwag tayong aasa sa ating healthcare kasi pinabayaan na tayo ng mga leaders natin tungkol sa kalusugan at ang pera natin sa kalusugan ay kinuha pa. At yan ay napatunayan natin sa Supreme Court decision ng December 5. So yun ho, mga kaibigan, yun ho ang nangyayari sa atin at sa Valentine's Day, nabanggit mo nga siguro, yan po dalawang ibig sabihin ng Valentine We remember it because of the love and romance for our family, sa spouses natin, sa mga anak natin, sa apo. But on the flip side, yung puso na ginagamit natin magmahal, yan po'y duguan at bruise at nasasaktan. Ayan. Because wala nag-aalaga, particularly from the country leaders natin. Binanggit mo yan, Doc, yung puso natin ay duguan. Yun daw po bang ating emosyon ay may epekto sa ating puso? Yes. Yan ay napag-aralan, kalalabas lang today sa Nature Medicine at yan ay pinost ko. Sa X at saka dyan sa Facebook. At may isang pag-aaral sa Harvard, 75 years. Ang relationship natin sa ating mga mahal sa buhay ay napakahalaga para humabang buhay. Kasi pagkagalit po ang iyong asawa,
at any members of the family, yan ay napakalaking stress. Dapat hindi ka may stress kasi the ones who really love you, kung galit pa sa'yo, wala na. So yung relationship, napakahalaga at pangangalagaan nyo yan. Kasi kung mahal mo yung iyong loved ones, then you will aspire to live. Kasi you will offer your life para humaba ang buhay mo. You can stay with them. So, therefore, hindi ka maninigarilyo, hindi ka inom ng alak, hindi ka magkakasakit. Kasi kung nagkasakit ka, iiwan mo sila. So, relationship is important in the sense that it is inspiring and enduring. But at the same time, you must understand that in order to be healthy, you have to take care of yourselves by lessening and reducing the risk factors na binanggit natin na nagpapaigsi ng buhay. So dapat pala yung pakiramdam na maganda sa puso, yung masaya tayo, ganyan, hindi tayo na problema, hindi tayo na stress. Hindi tayo nalulungkot. Yan. Tama yan. Kaya lang to a certain degree may magagawa yan. Kaya lang kung day to day nahihirapan ka, let's say inequality, mahirap ka. Kunyari ko'y carpenter or construction worker ka, ang sweldo mo 800 pesos, iisipin mo pa rin ang healthcare mo kung magkasakit. Kaya dapat yan, para hindi mag-isip siya at magtrabaho na lang siya, ang healthcare natin dapat sagot ng bansa. Kaya dapat yan ang sinasabi natin. All of the things na sinasabi ng government about zero balance, kung ano-ano pa, wala yan. Ako'y nagpa-practice Those are rhetorics Maring meron konti-konti. Pero sa katotohanan, wala naman talaga. Ako'y hindi na nila pwedeng paglulukuhin kasi araw-araw ako nakakakita ng mga pasyente na hindi makapagpa-hospital. Ultimo mga doktor ng mga kamag-anak nila, mangungutang pa, mamamalimos, kukuha ka ng guarantee letter. Sabi nila, lalabas daw yung mga IPIP guidelines. Sabi nila, lalabas yan, January, ano ba ang oras na? Valentine's na. 53 billion ang budget yan, de kada buwan, dapat 4 to 5 billion. Ano kaya nangyari na doon sa 1 month na hindi nagastos ng Pilipino? Yan yung sinasabi ko, kung yung budget na yan, at na-aproba ng JA, binigay sa PhilHealth, kadali natin paunlarin para ma-increase yung case rates natin, para pag na-hospital tayo, konti lang gastos at mababawasan yung premium na inaatang sa ating balikat. Bababa yung out-of-pocket expenses natin, gaganda ang buhay natin, hahaba ang buhay natin. Pero wala hong ganun tingnan mo lagi ang pinag-uusapan natin tungkol sa kalusugan, pero hindi naman ginagawa. Kumaga, typical baliktad ng sinasabi nila na they care for us. Pero in reality, hindi naman. Kaya ang gawin, mahalin natin ang sarili natin. Ang tawag dyan, self-care. Be responsible for ourselves because the government cannot do that for us. Kasi kailangan natin ngayon ang value-based leadership. Wala Integrity, humility, and service above all. Apat, wala tayong masyadong mga pangako na hindi natin kayang tuparin. Yun yung gusto natin. At yan, ang pinakamahalaga sa akin ay healthcare. So, sa araw ng puso, dapat tandaan natin, alagaan nyo yung puso nyo. Hindi lang puso yung iba pa. Kasi kahapon, namatay yung the other day, isang sikat na actor sa Amerika, si James Van Der Beek. At colorectal cancer kinamatay. Napakabata, 48 years old. Nangyayari din sa atin. Marami tayong mga kababayan na mamatay early. Hindi lang sa heart attack, pati sa cancer. Marami rin ang mamatay sa stroke. At yung iba, may mga kaya pa, and yet they die early. At yan ay dahil nga sa problema natin sa healthcare system in general. Doc, may tanong lang po dito, maiiwasan daw ba ang pagkakaroon ng sakit sa puso kahit genetics ito kung iiwas sa mga bisyo? Yes. Ang genetics, andun siya as a foundation ng sakit mo. But if your lifestyle is good, kunyari, di ka naninigarilyo, di ka uminom ng alak, hindi ka kumakain ng mga processed food na delikado, kasi yung mga yan, carcinogen Ang ibig sabihin,
type 1 carcinogen. Yan ay napatunayan na ng World Health Organization. Kung yan ay gagawin ninyo, yung mga binanggit ko, yung wag maninigarilyo, wag magbe-vape, wag mag-inom ng alak, kumain ng tama, walang processed food, gulay at prutas ang kainin, at mag-ehersisyo everyday, yan ay sa makatuwid ay magpapabawas ng probability nyo na mamatay sa heart attack or cardiovascular disease kahit meron kayong genetic predisposition. Yan ho ay napatunayan na. So your lifestyle can be changed by your risk factors reduction and by the environment na kinakalakihan mo. Kasi if you cannot change your system individually, in other countries, the environment or the government will do everything to save you. Kunyari, ang gagawin nila dyan, walkable environment, transportation magaling, tapos pagbabawal ang sigarilyo, magsisintaxes, magka-calorie counter, yan ay gagawin ng batas ilalagay ito yung traffic light, yung front of package labeling sa mga pagkain, gagawin yan. Sa mga eskwela, tuturo ang preventive health education para bata pa lang alam nila. Sa workplace, ilalagay yan. May HMO ang mga workplace kung hindi pwedeng i-provide kasama ng mga serbisyo na gagawin. Sa community, hindi infrastructure ang kanila. Healthcare ang kanila pinaka-importante at saka education. Kasi yung health at education, yan tawag dyan human capital. So, pag mataas ang Human Development Index mo, nakapag-aral ka at malusog, mahaba ang buhay mo, nakakadagdag ka sa ekonomiya. Kaya yan ang inaalagaan, yan ang iniintindi ng bawat bansa na progresibo. Yan. At nakaatang dyan, anchor dyan, yung values ng integrity, transparency, accountability, walang corruption, at may scorecard sila. Tayo wala tayong scorecard kung nagtatagumpay tayo. Marami tayong puro meeting, pero political yung meeting na nakikita natin at wala namang resultang lumalabas. Yan ay makikita mo everyday. So, yan ho yung obserbasyon natin sa pag-aaral natin sa Asian countries at mga countries na mahaba ang buhay at may universal healthcare. Okay, maraming salamat sa mga paliwanag, Doc Tony, at salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong linggo at sana nga ay gumanda na ang ating healthcare system. Good morning, Doc Tony. Good morning, Let, at maraming salamat. Happy Valentine's everyone. Mag-ingat kayo para sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga asawa, anak at mga apo. At para sa Pilipinas. Magandang umaga sa iyo, Let. Good morning po si Doc Tony Liachon, isang cardiologist, health reform advocate. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Meron pa ho tayong 9 na minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Okay, pasadahan ko yung ilan sa inyong mga mensahe. Shoutout muna tayo syempre kina Arnold Reyes, Teresita Atienza, Pastor Frederick Omania, si Bentong, Jerry Rendon, Revelito Magallones, Arman de la Cruz. Batiin daw natin si Nanay Lucy Alob na nanonood dyan sa 13 Martires, Cavite. Good morning po, maraming salamat. Morning sunshine, glad you're still here. My darling, it's hard when my friends can't be near. Until I can. Okay, silipin muna natin yung sa Facebook, ha? Maya ako babalikan yung YouTube. It's as bright as you. They say I'm so. Si Alan Francisco, si Mel Fernando, Saturnino Lauay Senior, Randy Santisas, si Ruben Paulite, Anthony Abrenica, Arturo Comilio, Henry Dolohan, Hil Benitez, Nelson Malinaw, Joel Andalis. Ayan. Oy, maulan daw sa Imus ngayon. Ayan, sabi ni Banong, kaya yung bunso ko, bisyo ay kumain. Pa-jogging, walking, walang epekto. Sabi ni Ronald Andres, nako, sabi niya, sakit ng puso ko, iniwan ako pumunta ng San Diego, California. Hindi na bababalik, Ronaldo? Sabi ni ating Lourdes, healthy living ang need ng ating puso. Iwas bisyo, iwas stress, at healthy foods. There's no point pretending that you won't burn out. Oy, teka, baka makalimutan ko lang dahil mayroong mga special non-working days sa ilang mga lugar ko, ha? Sa February 17, sa bagay, holiday naman, pero holiday pa rin sa munisipalidad, ayan, ng Padre Burgos sa Quezon, kaugnay ng anong mayroon ba? Nasa proclamation kasi ito, ayan, sa February 18, special non-working day sa City of Bayawan, Province of Negros Oriental, kaugnay ng Tawo-Tawo Festival. Sa February 19, sa City of Bago, Negros Occidental, kaugnay ng kanilang 60th Charter Anniversary. Sa February 26, City of Zamboanga, 89th Charter Anniversary. Maging sa bayan ng Tanza sa Cavite, sa February 28, 112th araw ng Tanza. At sa February 26, bayan ng Buog, Zamboanga, Sibugay, kaugnay ng kanilang founding anniversary. At
Bog Festival. when I fell. You should Municipality of Sarat, February 28, founding anniversary. get so dark, love, when you go away. Bukas sa Taytay, Rizal, Araw ng Pasasalamat, Hamaka Festival. I can't help but wonder if the dark Sa February 24, sa Zamboanga, Sibugay, 25th founding anniversary. At sa City of General Santos, sa February 27, Kalilangan Festival. just for the chance to stand in your light. Sige, ihabol natin yung ilan pa sa mga mensahe. Oo nga, Happy Chinese New Year. Ayan, ngayon daw ay Year of the Fire Horse. It's convenient. Para dun sa mga paniniwala natin, ano? Kasama rin ba kayo dun sa nagpe-prepare pa ng mga pampaswerte kapag ganitong panahon? Yung ilan sa ating mga kababayan ginagawa rin yan, ano? At syempre, dyan sa Binondo area, ayan, naglipa na dyan ang mga pampaswerte. Si Orlando de la Cruz at si okay, kasi yung iba ay nauulit. Ayan, Edgardo de la Cruz. Okay. Okay na, no? Nabasa ko naman lahat. Muli maraming salamat. Ayan, siguro tama nga, healthy living tayo para mapangalagaan ang ating mga puso. Hindi lang dun sa tamang pagkain, pag-ehersisyo, yung dapat hindi rin tayo nagpapastress. Sabi nga, yung problema daw ay wag tambayan, daanan lang natin. Maraming salamat mga ka-MIP. Ingat-ingat ho tayo. Abang-abang tayo ng malalaking ganap ngayong paparating na ngayong linggo. Ayan. There's no point pretending that you. At sana ay maging maganda itong linggong ito para sa atin. Muli maraming salamat. Ako po si Leth Narciso at susunod na si Manang Milky Rigunan sa mga isyong pambayan. Pilipinas ang oras, 8:00 ng umaga.